Welcome back ulit mga bossing sa channel natin. Sa mga hindi pa nag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo dahil malaking tulong ito sa ating channel. Tara ipagpatuloy na natin. Sa Jinfeng, ang otoridad ni Zhu Yongke ay ayon sa teoryang pangalawa lamang kay Zhang Yi. Kung tutuusin, alam ng lahat na siya ay pamangkin ng Commander-in-Chief ng Jiangnan Region. Aalagaan din siya ni Zhang Yi sa maliliit na bagay. Hindi banggitin si Lao Tian at iba pa. Sa oras na yon, mayroon lamang 2 tao sa barko na maaaring magbigay ng takip para sa mga stowaways at payagan silang lumipat sa ilalim ng kabin ng maayos. Alinman sa Zhu Yongke o Zukir. Ngunit si Zukir ay hindi ganoon katanga. Lahat ng tungkol sa kanya ay nakasentro kay Zhang Yi. Pagkatapos ang tanging posibilidad na natitira ay si Zhu Yongke. Matapos makita ang umiiwas na tingin ni Zhu Yongke, lubos na kumbinsido si Zhang Yi dito. Nakaramdam ng hindi komportable si Zhu Yongke sa lahat at handa siyang pagalitan ni Zhang Yi. Ang katotohanan ng bagay ay tulad ng hinala ni Zhang Yi. Si Zhu Yongke talaga ang nagbukas ng pinto sa likod para sa isang grupo ng mga stowaways. May mga 20 tao. Upang mabuhay, desperadong umakyat sila sa barko. Mayroong hindi bababa sa daan-daang tao ang gumawa nito, at karamihan sa kanila ay binaril sa dagat ni Lao Tian at ng kanyang mga tauhan. Nang makita ni Zhu Yongke ang kalunos-lunos na sitwasyon ng mga bangkay na nahuhulog sa dagat ng yelo na parang dumplings, hindi niya nakayanan, kaya tinakpan niya ang mga ito at dinala sa ilalim ng kabin. Ang mga tao sa bangka ay may magkakatulad na mukha, at ang mga wika na kanilang sinasalita tuwing karaniwang araw ay napakasalimuot din, kaya walang gaanong komunikasyon. Hanggat bawasan mo ang iyong pakikipag-ugnayan sa mga tagalabas, hindi ka madaling malantad. Ang ideya ni Zhu Yongke ay isama muna ang mga taong ito upang lumikha ng isang itinatag na katotohanan. Kahit na si Zhang Yi ay natuklasan noon, hindi niya magagawang itapon ang lahat ng 20 tao sa dagat ng malupit, di ba? Kinagat ni Zhu Yongke ang kanyang mga labi at naisip sa kanyang sarili, sa pinakamasama, ibababa nila ang antas ng aking pagkain at dinurog ako. Titiisin ko na lang. Ngunit hindi siya pinansin ni Zhang Yi. Mahuhulaan ni Zhang Yi ang halos lahat ng iniisip ni Zhu Yongke. Sa tingin niya ay magaling siya, tama ba? Gusto mong isakripisyo ang iyong sarili kapalit ng kaligtasan ng mga stowaways. Okay, mahusay, si Zhang Yi ay palaging gusto ang kagandahan ng mga matatanda, kaya maaari ko siyang bigyan ng ganoong pagkakataon. Napatingin si Zhang Yi sa grupo ng mga tao sa harapan niya. Kabilang sa mga ito ang ilang stowaways na umiiwas ang mga mata at labis na kinakabahan. Sila ay labis na natakot. Kailangan lang hilingin ni Zhang Yi kay Lao Tian na bilangin ang bilang ng mga tao at pagkatapos ay imbestigahan silang isa-isa para mahanap silang lahat. Ngunit ano ang silbi ng paggawa nito? Tila wala itong magawa kundi ang magmukhang demonyo. Magdudulot din ito ng masamang impresyon kay Zhu Yongke sa kanya, ngunit siya mismo ay hindi nag-isip tungkol dito. Sa makatuwid, may mas kawili-wiling ideya si Zhang Yi sa kanyang isipan. Nang maisip niya ang saya ng planong iyon, halos dumampi ang sulok ng kanyang bibig sa likod ng kanyang tenga. Miss Zhu, at Sunuan Si, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin sa mga stowaway na ito? Biglang tinanong ni Zhang Yi sina Zhu Yongke at Sunuan Si sa likod niya. Napatingin ang lahat sa 2 babae na hindi alam kung bakit. Lalo na ang mga stowaways na nakatitig sa kanila nang hindi mapakali ang mga mata, na para bang isang taong nalulunod ang humahawak sa isang dayami. Hindi maintindihan ni Zhu Yongke ang iniisip ni Zhang Yi at naisip niyang pinapahiya niya ang kanyang sarili. Ngunit nakagat pa rin niya ang kanyang labi at iginiit, buhay silang lahat. Dahil nakaligtas sila, hindi natin sila maaaring pabayaan. Sa tingin ko dapat natin silang ibalik sa Huaxu Country at humanap ng paraan para sa kanila. Ang pakiramdam na yon ay tila nagtatanong, inalis ka na ba sa iyong katawan? Tanging si Zukir ay sumulyap kay Zhang Yi na bahagyang nagulat. Pagkatapos ay tumagilid ang kanyang ulo at nagpakita ng nakakaalam ng ngiti. Zhang Yi, tiyak na may mangyayari na naman. Bumagsak ang puso ng mga stowaway na yon at puno sila ng pasasalamat kay Zhang Yi. Tumayo si Zhang Yi sa pulutong at malakas na sinabi, sa katapusan ng mundo, ang buhay ng tao ay mas mababa kaysa sa damo. Sino sa atin ang hindi nagsikap na manatiling buhay? Sa mga panahong ganito, dapat tayong magkaisa at magtulungan at magkapit ng mahigpit na parang isang pamilya. I know that many people may have some misunderstandings about me. They think that I am a cold-blooded bad person. But what did before is just forced ill conditions.
Actually, mabait akong tao most of the time. Napayo ko ang ilang mga tao sa hiya, namumula dahil pinaghihinalaan nila si Zhang Yi noon. Kaya, iwinagayway ni Zhang Yi ang kanyang kamay, nagpasya akong panatilihin sila at hayaan silang mamuhay ng magandang buhay kasama natin at lampasan ang mga paghihirap. Pwede bang lahat ay sumang-ayon? Dahil sa inspirasyon ng pagsasalita ni Zhang Yi, naging mataas ang mood sa buong cabin. Ito ay mabuti. Ito ay mabuti. Ito ay mabuti. Masayang naghiyawan ang lahat. Tumango si Zhang Yi na may kasiyahan, well, kung ganoon, hindi ko papanagutin ang sinuman sa insidenteng ito. Gabi na, kaya dapat bumalik ang lahat at magpahinga. Ang mga stowaway sa lower cabin ay nakahinga at nagmamadaling tumalikod at umalis sa cabin. Karamihan sa mga tao ay natapos ng panoorin ang kaguluhan at naaalala pa rin ang tungkol sa kabaitan ni Zhang Yi. Sunod-sunod na umalis ang mga miyembro ng Yanliu Group na walang kinalaman sa kanila. Nasa inner part ng cabin sina Lu Dahai at iba pa, kaya pumila sila sa likod nang lumabas sila. Palagi niyang nararamdaman na may mali. Kahit na ang kapaligiran sa eksena ay napakaganda, mayroong isang pakiramdam ng mahusay na pagkakaisa. Pero lagi kong nararamdaman na parang may nakalimutan. Matapos ang mahabang pag-iisip ay bigla siyang nagising. Hindi tama. Mali ito. Sa umpisa, nagkagulo sila dahil kulang ang pagkain. Ang nangyayari ngayon ay medyo masigla at nakaantig, ngunit ang pangunahing problema ay hindi pa nalulutas. Tinampal niya ang kanyang noo at nagmamadaling lumapit kay Zhang Yi. Gayunpaman, pinigilan siya ng crew dahil nakikipag-chat si Zhang Yi kay Zhu Yongke sa oras na ito. Tumingin si Zhu Yongke kay Zhang Yi na may pagtataka at emosyon sa kanyang mga mata. Ikaw hindi mo ako sinisisi. Sa utak mo, dapat mong malaman na ginawa ko ang desisyon ng walang pahintulot. Akala ko paparusahan mo ako ng matindi. Kinagat niya ang kanyang labi, ibinaba ang kanyang ulo at sinabi. Sinabi ni Zhang Yixin, napakaganda mo, wala akong oras para parusahan ka araw-araw. Natatakot ako dahil masyado akong naglaro sa ibang bansa. Ngumiti siya, malumanay at buong pagmamahal na sumagot, hindi kita sinisisi. Ano ang pagkakamali mo? Gusto mo lang mabuhay ng maayos ang lahat. Ang nangyayari ngayon ay medyo masigla at nakaantig, ngunit ang pangunahing problema ay hindi pa nalulutas. Tinampal niya ang kanyang noo at nagmamadaling lumapit kay Zhang Yi. Gayunpaman, pinigilan siya ng crew dahil nakikipag-chat si Zhang Yi kay Zhu Yongke sa oras na ito. Tumingin si Zhu Yongke kay Zhang Yi na may pagtataka at emosyon sa kanyang mga mata. Ikaw hindi mo ako sinisisi. Sa utak mo, dapat mong malaman na ginawa ko ang desisyon ng walang pahintulot. Akala ko paparusahan mo ako ng matindi. Kinagat niya ang kanyang labi, ibinaba ang kanyang ulo at sinabi. Sinabi ni Zhang Yixin, napakaganda mo, wala akong oras para parusahan ka araw-araw. Natatakot ako dahil masyado akong naglaro sa ibang bansa. Ngumiti siya, malumanay at buong pagmamahal na sumagot, hindi kita sinisisi. Ano ang pagkakamali mo? Gusto mo lang mabuhay ng maayos ang lahat. Matapos marinig ni Zhu Yongke ang mga salita ni Zhang Yi, ngumiti siya ng napakasaya. Zhang, hindi ko inaasahan na ganoon ka makatwiran. Itinagilid niya ang kanyang ulo at tumingin kay Zhang Yi na may maningning na mga mata. Malaki na ang pinagbago ng pagtingin ko sa iyo ngayon. Nagsimula pa nga akong magkagusto sa iyo ng konti. Sinabi rin ni Sunuan si sa tabi niya, bagaman madalas kang gumawa ng ilang nakakainis na mga bagay sa nakaraan, sa pagkakataong ito, kailangan kitang tingalain. Mahusay ang iyong ginawa. Ngumiti si Zhang Yi at hindi sumagot, ngunit iniba ang paksa. Gabi na, balik na tayo at magpahinga. Tumalikod siya at naglakad palayo. Nang makita ito ni Lu Dahai, nagmamadali siyang sumigaw, Zhang. May gagawin ako at may itatanong ako sa iyo. Isang malalim na liwanag ang bumungad sa mga mata ni Zhang Yi. Halika at pag-usapan ang anumang bagay. Sinundan ni Lu Dahai si Zhang Yi sa pintuan. Mayroon pa ring ilang tao sa ibabang kabin sa labas, kasama ang dalawang kapatid ni Lu Dahai, sina Rong Lei at Yugang. Lumingon silang lahat at nakitang hindi pa naresolba ang usapin, kaya nanatili sila para humingi ng paliwanag kay Zhang Yi. Zhang. Lumapit si Zhang Yi at mahinahong nagtanong, lahat, bakit hindi kayo bumalik? Medyo malamig sa labas, matitiis mo ba? Ang mababang temperatura ng 12 ng degree sa ibaba ng 0 ay talagang medyo torture.
Hindi sila tulad ni Zhang Yi na nagsusuot ng pinaka-advanced na cold-proof na damit. Ngunit upang magkaroon ng sapat na pagkain, kailangan pa nilang kumagat ng bala at manatili rito. Sinabi ni Lu Dahai, Zhang, hindi pa nareresolba ang bagay na ito. Nanatili na ang mga stowaways na yon, maaari ba nating dagdagan ang ating supply ng pagkain? Kung hindi, hindi pa rin sapat ang makakain. Paulit-ulit na tumango ang isang grupo ng mga tao na nagpapahayag ng kanilang pagsang-ayon sa pahayag ni Lu Dahai. Sinulyapan siya ni Zhang Yi at nakangiting sinabi, sa tingin mo, gaano karaming reserbang pagkain ang maaaring makuha ng barko? Dumating kami rito mula sa Huaxu Country at bumiyahe ng 2 buwan sa daan. Wala kaming nakuhang supply sa Yanliu Island, kaya kailangan naming bumalik kaagad. Mukhang mangingisda ka. Dapat alam mo kung gaano karaming supply ang natitira sa barko sa ganitong sitwasyon. Nang marinig ito ni Lu Dahai, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Sapagkat ayon sa kanyang karanasan sa dagat, wala pang matitirang supply sa barko sa panahong ito. Napabuntong hininga si Zhang Yi, halos hindi ko pinapanatili ang mga gamit sa barko. Hindi ko binalak na isama ka. Pero sinong nagpakabait sa akin? Kailangan kong bawiin kayong lahat. In terms of food, we must also strictly control it, kung hindi, lahat ay mamatay sa gutom sa huli. Maintindihan mo ba? Sa sandaling ito, naunawaan ng mga pasaherong ito sa ibabang kabin kung gaano kahirap para kay Zhang Yi. Ang ilang mangingisda, sa partikular, ay higit na nakakaalam kung gaano kahirap maglayag sa karagatan. Paumanhin, Zhang, pinaghirapan ka namin. Pero, sa tingin ko ang pagkain na kinakain ng ibang tao sa bangka ay medyo masarap din. Bumulong si Yugang, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at tiningnang mabuti ang ekspresyon ni Zhang Yi. Sinabi ni Zhang Yi, lahat sila ay mga mandaragat, kaya syempre, kailangan nating bigyang prioridad ang pagtitiyak ng kanilang pagkain. Sa madaling salita, wala akong magagawa tungkol sa bagay na ito. Huminto siya, saka muling nagdiin. Ito ang dami ng pagkain na ibinibigay sa pinakamakatwirang paraan batay sa bilang ng mga taong nakasakay sa simula. Ngayong mahigit na sa 20 stowaways, maganga na lang tayo at magsikap at ipakita ang ating espiritu. Mas mabuti na ang lahat ay magutom ng magkasama kaysa hayaan silang mamatay. Nang marinig ni Lu Dahai ang mga salita ni Zhang Yi, biglang sumilay ang liwanag sa kanyang isipan. Umiti si Zhang Yi at tinapik ang kanyang balikat. Lu Dahai, tama ba? Napakabuti mong tao. Naniniwala akong maiintindihan mo ang ginagawa ko. Limitado ang pagkain. Pero kung marami ang tao, walang makakahawak nito. Pagkasabi nito, bumuntong hininga si Zhang Yi, kung alam ko ito, kontrolado ko sana ang bilang ng mga tao sa barko. Kung kakaunti lang ang tao dito, hindi pa ba sapat ang pagkain? Pagkatapos sabihin yon, tumalikod si Zhang Yi at umalis, nawala sa gabi. Naiwan doon si Lu Dahai, nakayuko at nag-isip ng mahabang panahon. Lumapit si Rong Yi at Yugang at nagtanong, Kuya Lu, ano ang ibig sabihin ni Zhang? Tinulungan ba niya tayo na malutas ang problema sa pagkain? Itinaas ni Lu Dahai ang kanyang ulo at sinulyapan ang kanyang 2 kapatid. Pagkatapos ay sinabi niyang dahan-dahan, ito ay tulad ng isang solusyon. Rong Yi at Yugang, Solve na ba o hindi? Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Lu Dahai, tikman mong mabuti. May masasamang ekspresyon sa kanyang mga mata. Subconsciously, tumingin siya sa malawak na madilim na dagat ng yelo. Ang barkong ito ay parang isang nakabukod na isla, at lahat sila ay nakaligtas sa isla. Ngunit dahil sa mga isyu sa pagkain, maaga o huli ay sumiklab ang mga salungatan. Malabo niyang napagtanto na si Zhang Yi ang nagsasabi sa kanya kung ano ang gagawin. Pero hindi siya sigurado. If he makes the wrong move, he could put himself in danger. Go back first. It's freezing outside. Rong Yi folded his arms and shivered. Lu Dahai nodded, hugged his 2 brothers and walked down to the cabin. On the other side, as soon as Zhang Yi returned, he was blocked by Zuyong. Zhang, did you leave in too hasty? Zuyong folded his arms and looked at Zhang Yi calmly, with a bit of weirdness in his eyes. What's wrong? Are there any unresolved problems? Zhang Yi blinked and asked with a smile. Zuyong put down his arm and said, come here with me. I think we need to have a good chat about how to deal with this batch of passengers who are coming on board later. Tinawag niya ang mga stowaway na huling pasaherong sakay.
Kasalanan ko kung bakit hindi kita kinumusta noon. Pero ngayong tinanggap mo na sila, kailangan mong gumawa ng paraan para mailagay sila ng maayos. Kaya sana malutas mo ang problema nila sa pagkain. Kung tutuusin, hindi naman nararapat na panatilihin ang mga pasahero sa ilalim ng kabin na walang sapat na pagkain. Mukhang nagulat si Zhang Yi at nagtatakang itinuro ang kanyang ilong. Ako. Hindi. Miss Zhu, hindi ka dapat gumawa ng ganoong biro sa akin. Paulit-ulit na ikinaway ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay. Huwag mo bang sabihin sa akin na nagdala ka ng mga tao sa barko, ngunit hindi mo alam kung paano lutasin ang kanilang mga problema sa pagkain? Maingat na umiling si Zhang Yi. Ito ay impossible. Imposibleng ang isang matalinong babae na tulad mo, Miss Zhu, ay makagawa ng isang katangahang pagkakamali. Siguradong binibiro mo ako. Hindi ito masaya para sa iyo. Natigilan si Zhu Yongke sa lugar. Ako. Medyo naguguluhan ang ekspresyon niya. Sa katunayan, nang tulungan niya ang mga stowaways na sumakay sa barko, dahil sa kabaitan, hindi niya talaga inisip kung paano kumain at uminom ang mga taong iyon. Ipasok lamang ang mga ito sa kabin at hayaan silang manirahan kasama ng mga tao sa ibabang kabin. Siya, ang panganay na anak na babae ng pamilya Zhu, na bahala na ba siya tungkol sa pagkain, kanin, mantika at asin? Itinuro ni Zhang Yi si Zhu Yongke, ikaw, huwag kang magbiro ng ganyan sa akin. Naniniwala akong naplano mo na ito, tama? 2 beses na mahinang umubo si Zhu Yongke. Siyempre. Tumingala siya kay Zhang Yi at nakangiting sinabi, wala ba akong kasama dito? Ikaw ang pinuno ng pangkat ng pagsisiyasat. Alam ko ang iyong mga kakayahan. Sa sistema ng kalawakan, maaari kang magdala ng maraming bagay. Naniniwala ako na madali mong mahawakan ang sapat na pagkain para sa higit sa 20 tao. Ngumisi si Zhang Yi sa kanyang puso. Makikipagtulungan ako sa iyo para maging mabuting tao, at hayaan mo akong asikasuhin ang lahat ng problema. Buti na lang at hindi ikaw ang pinuno ko, kung hindi kita mapapagalitan hanggang mamatay. Sa ibabaw, nagpakita si Zhang Yi ng walang magawang ekspresyon. No, Miss Zhu, nakakatamad talaga kung ganito ka maglaro. Ang aking espasyo ay kasing laki lamang ng isang maliit na bodega, kasama ang lahat ng nasa loob nito. Ang mga sandata, bala, panggatong at iba pang supply na kailangan ng Jin Feng ay kumukuha ng higit sa kalahati ng espasyo. Pagkain naman, marami nga akong dalang pagkain. Pero alam mo rin na ang ating paglalakbay ay tatagal ng 4 na buwan. Wala nang supply sa daan, at ngayon ay mahigit 100 tao na ang nasa barko. Hindi mo ba iniisip, bakit ko pinaplano ng mabuti ang pagkain ng bawat isa, at binibigyan pa ito ng naayon sa katayuan ng bawat isa? Wala na kasi masyadong stock. Magkano? Hindi gaano. Umiling si Zhang Yi. Kaya hindi talaga kita matutulungan sa pagkakataong ito. Hindi naman sa ayaw ko, sadyang payag ako pero hindi sapat. Nanlaki ang mga mata ni Zhu Yongke, ikaw nagsisinungaling ka ba talaga? Nagsimula siyang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Dahil ang pinakamagandang paraan na naiisip niya ay ang umasa kay Zhang Yi. Kung hindi, saan siya pupunta upang maghanap ng pagkain para sa 20 tao sa malawak na dagat ng yelo na ito? Malapit pa naman mag 2 months bago ako makabalik. Kahit nakalkulahin natin ito batay sa 1 libra ng butil bawat tao bawat araw, ito ay magiging 6 hanggang 7,000 libra. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, hindi ako mabait na tao. Kung may paraan ako, gusto kong iligtas ang buong isla ng Yanliu. Ngunit wala ka ba talagang ideya kung gaano karami ang nauubos sa ating mga supply araw-araw? Puno ng kahihiyan ang mukha ni Zhu Yongke. Ito ang kanyang unang misyon na maglakbay ng napakalayo, kaya wala siyang karanasan. Then what should we do? Hindi naman natin sila hahayaang magutom araw-araw, di ba? Si Zhang Yi ay umatras ng 2 hakbang at ikinaway ang kanyang kamay. Hindi mo dapat sabihin ano ang dapat nating gawin, ngunit ano ang dapat kong gawin. Dinala mo rito ang taong ito, at magkakaroon ka ng buong otoridad para lutasin ang susunod na problema. Para maiwasan ang pagdududa, hindi ako sasali. Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay upang ipahiwatig na hindi siya makikialam, at pagkatapos ay dahan-dahang umalis na may ngiti. Sa sandaling lumingon siya, ang ngiti sa mukha ni Zhang Yi ay napalitan ng pang. Kung tutuusin, marami pa rin ang mga panusto sa iba't ibang dimensyon niya. Kung tutuusin, sapat na yon para matustusan ang buong kanlungan sa loob ng 200 taon.
Pero bakit kailangan niyang gamitin ang sarili niyang gamit para paboran ang tangang babaeng ito tulad ni Zhu Yongke? Hayaan siyang lutasin ang mga kabuluhang dulot ng kanyang nag-uumapaw na banal na inang puso. Sinabi rin ni Zhu Zeng na sa pagkakataong ito ay hiniling si Zhu Yongke na pumunta para magsanay. Hanggat hindi kumikilos si Zhang Yi, magkakaroon ng kaguluhan sa ibabang kabin maaga o huli. Sa oras na yon, tiyak na magkakaroon ng isang napakakawili-wiling pagtatapos. Nang maisip ni Zhang Yi ang eksenang iyon, mas naging maliwanag ang kanyang ngiti. Naghum siya ng kanta at dahan-dahang naglakad papunta sa kwarto niya. Sa kabaligtaran ng kadiliman ay liwanag, at sa likod ng liwanag ay anino. Sino ang may karapatang tukuyin ang katarungan at kasamaan? Si Zhang Yi ay naging hands-off shopkeeper at tinatamad na makisali sa gulo ni Zhu Yongke. Ito ay agad na nagbigay sa kanya ng isang mahirap na oras. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang panganay na anak na babae ng pamilya Zhu ay nagsimulang mag-alala tungkol sa kanyang kinakain. Ngunit sa malawak na dagat, saan pa siya makakakuha ng pagkain bukod sa umasa kay Zhang Yi? Ngunit malinaw na tumanggi si Zhang Yi. Sa simula, siya ang nagpasakay sa mga tao sa bangka ng walang pahintulot ni Zhang Yi, at hindi niya ito pinansin. Sumimangot si Zhu Yongke at kinailangan niyang bumalik sa kwarto para dahan-dahang mag-isip ng solusyon. Pagkabalik, sinabi niya sa kanyang pansamantalang matalik na kaibigan na si Sunuan Si ang tungkol sa bagay na yon. Pagkaraang marinig ito ni Sunuan Si, agad niyang sinabing galit na galit, ang taong iyon na may apelyidong Zhang ay napakalayo na. Hindi ba ito nagpapahirap sa'yo? Paano mo, ang panganay na anak na babae ng pamilya Tangtang Zhu, ay magka? Nakikita ko na hindi niya malinaw na inilatag ang kanyang posisyon. Masyado kang mabuti sa kanya kung hindi umaasa sa relasyon ng iyong tiyuhin. Pinutol siya ni Zhu Yongke. Okay, hindi ako mahilig mangbuli ng iba. Masyado siyang nahihiya na sabihin kay Sunuan Si na hindi niya talaga makontrol si Zhang Yi. Kung tutuusin, galing sa isang opisyal na pamilya, kailangan pa ng mukha. Ngunit ngayon kung wala ang kanyang tango, paano ako makakakuha ng napakaraming pagkain para sa 20 kakaibang tao sa ilalim ng kabin? Nagbilang si Sunuan Si sa kanyang mga daliri, hindi lang iyan. Bilang karagdagan sa pagkain, magkakaroon ng mga kakulangan sa iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang mga wipes, brown sugar, gamot, toilet paper, fresh water ay hindi sapat. Lalong sumasakit ang ulo ni Zhu Yongke habang iniisip iyon, at nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Biglang nagkaroon ng ideya si Sunuan Si at nakaisip ng magandang ideya. May magandang ideya ako. Agad na tumingin sa kanya si Zhu Yongke, anong magagawa mo? Ngumiti si Sunuan Si at nagsabi, mayroon akong paraan para malutas muna ang problema sa pagkain. Sa ilalim ng pagtatanong ni Zhu Yongke, hindi siya nagpigil at nagpahayag ng kanyang iniisip. Mahirap kausapin si Zhang, pero kailangang pagbigyan ka ng ibang tao sa barko, di ba? Nakikita ko na ang mga tripulante ay kumakain ng maraming pagkain sa buong araw, at kailangan nilang itapon sa dagat ang mga hindi natapos na pagkain. Sayang! Bakit hindi natin sila tawagan na magtipid ng pagkain? Ang bawat isa ay kailangan lamang na kumuha ng 1/4 ng pagkain at ibigay ito sa mga tao sa ilalim ng kabin. Siguradong mabubusog ang kanilang pagkain at damit. Inilibot ni Zhu Yongke ang kanyang mga mata at hindi maiwasang isipin ang sarili, talagang magandang ideya ito. Si Zhang Yi ay palaging napakamapagbigay sa mga taong nakapaligid sa kanya. Napakataas ng pamantayan sa pag-inom ng crew. Hindi lamang sagana ang pagkain, ngunit ang bawat isa ay binibigyan ng parehong bahagi bilang isang ordinaryong tao sa loob ng 1 araw at kalahati. Ito rin ay nagreresulta sa kanilang pamumuhay na lubhang maluho kumpara sa mga tao sa gitna at ibabang mga kabin at maraming mga tira na kailangang itapon araw-araw. Ang mga mata ni Zhu Yongke ay kumislap sa pagmamalaki. Napag-isipan niya ito at pupunta siya sa Laotian bukas para gawin ang kahilingang ito. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang katayuan, pumunta lamang siya upang humingi ng pagkain, kaya't ang mga taong iyon ay kailangang magbigay ng mukha sa kanya. Kahit na ang halagang ito ay hindi gaanong, maaari pa rin itong mapanatili ang pangunahing kaligtasan ng higit sa 20 katao sa. Ito ay maaaring ituring bilang paglutas ng pinakamahalagang kontradiksyon sa kasalukuyan. Zhang Yi, ipapaalam ko sa iyo kung kaya kong lutasin ang mga problema sa barko. Huminga ng mahina si Zhu Yongke, at pansamantalang gumaan ang pakiramdam ng kanyang puso.
Biglang narinig ko na naman ang tunog ng iyak ng sanggol. Nagmamadaling sinabi ni Sunuansi, umihi na naman siya. Abala ang dalawang babae sa pagpapalit ng diaper, ngunit hindi nila napansin na namumula na pala ang puweta ng bata. Kinaumagahan, sinamantala ni Zhu Yongke ang oras ng pagkain para hanapin si Lao Tian. Emerson, can you come over and have chat? May gusto akong pag-usapan sa'yo. Tinawag ni Zhu Yongke si Lao Tian nang nakangiti. Hawak ni Lao Tian ang isang chicken drumstick sa kanyang kamay at mukhang naguguluhan. Si Zhu Yongke ay karaniwang may panlalamig sa kanyang mga buto, at kahit nang umiti siya sa kanila, siya ay likas na malayo. Ngunit ngayon, tila sadyang malapit ito sa kanya. Ang pagpapakita ng mabuting pakikitungo sa wala ay ang pagiging mangangalunya o magnanakaw. Bulong ni Lao Tian sa kanyang puso, ngunit lumakad pa rin ng may ngiti. Elna Zhu, anong problema? Hindi ba sa gusto mo ang pagkain sa umaga? Sinundan ni Lao Tian si Zhu Yongke sa sulok ng cafeteria at nakangiting nagtanong. Kailangan pa rin niyang mag-ingat para mapasaya ang panganay na babae ng pamilya Zhu. Umiling si Zhu Yongke, hindi iyon ang problema. Bagamat karaniwan ang lasa ng pagkain, maaari pa rin itong lamunin. I came to you to ask you to do me a favor. What do you think? You won't refuse to give me this face, right? Pagharap sa nagtatanong na tingin ni Zhu Yongke, tumawa si Lao Tian. Tingnan mo ang sinabi mo. Ano ang gusto mong gawin natin? Hindi ba pwedeng sabihin na lang natin sa barko? Hindi ba sa ilalim ng status natin ang hanapin ang mga subordinates natin? Marahan na umubo si Zhu Yongke. Hindi naman big deal ang usaping ito. Hindi na kailangang dumaan kay Zhang. Bahagyang sumimangot si Lao Tian, pagkatapos ay halika at hayaan mo akong makinig. Sinabi ni Zhu Yongke, gusto kong hilingin sa iyo na tulungan mo akong gumawa ng mabuting gawa. Nilinaw niya ang kanyang layunin. Ito ay nangangailangan ng isang dosena o higit pang mga tripulante sa barko na mag-ipon ng bahagi ng kanilang mga pagkain araw-araw at pagkatapos ay ibigay ito sa mga stowaways sa ibabang kabin. Napakayaman ng pagkain mo araw-araw na hindi mo maubos. Huling beses kitang nakitang nagtatapon ng hindi nauubos na kanin sa dagat. Tingnan mo, sayang naman ang itapon mo, so gali not take it o. Nakangiting tumingin si Zhu Yongke kay Lao Tian. Pakiramdam niya ay tiyak na papayag si Lao Tian sa kanyang kahilingan. Kung tutuusin, hindi naman mahirap gawin ang bagay na ito, at makakapagpasaya ito sa pamangkin ng Regional Commander, kaya bakit hindi niya ito gagawin? Ngunit sino ang nakakaalam na ang mga bagay ay hindi bubuo gaya ng kanyang inaakala? Matapos tahimik na makinig si Lao Tian, hindi siya sumagot, ngunit nagtanong. Napag-usapan na ba ninyo ang bagay na ito sa aming kapitan? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhu Yongke. Kung nalaman ito ni Zhang Yi, hindi ba siya tatawanan ni Zhang Yi? Kaya naman nagpasya siyang patayin muna ito at sabihin sa ibang pagkakataon at dumiretso kay Lao Tian para ayusin ang usapin. Hindi na kailangang istorbohin si Zhang sa ganitong bagay. Hindi komportable na sabi ni Zhu Yongke. Nang marinig ni Lao Tian ang kanyang sinabi, naging mapaglaro ang kanyang mga mata at tumuwid ang kanyang baywang. Sa kasong ito, medyo mahihirapan ako sa paghawak. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya, mukhang problemado. Nanlaki ang mga mata ni Zhu Yongke. Bakit ba ang hirap nito? Ibahagi mo na lang ang pagkain na hindi mo maubos. Kahit anong mangyari, piliin mo na lang ang mga bagay na hindi mo gusto. Ano ang mahirap dito? Ipinaliwanag ni Lao Tian, ang mga pamantayan sa pag-inom para sa bawat miyembro ng crew ay espesyal na itinakda ng aming kapitan. Ang paglalakbay sa karagatan mismo ay isang pagsubok ng kalooban. Ang kapitan ay napakamaalalahanin para sa amin at nasiyahan kami sa pinakamataas na lawak sa mga tuntunin ng pagkain. Tanging kapag sila ay may ganap na pagkain maaari ang mga tripulante magtrabaho ng buong lakas. Haha, ang isyu naman ng pagtatapon ng pagkain bago matapos. Imposibleng sabihin ang ganitong bagay. Walang kasiguraduhan na kung ikaw ay may masamang gana balang araw, maaari kang kumain ng mas kaunti. Kung nakatagpo ka ng mabibigat na trabaho, kakainin mo ang higit pa kung ikaw ay may malaking gana. Kung gagawin ko ang sinabi mo, mahirap ay coordinate ang dami ng pagkain. Lahat ay hindi kumakain ng maayos at walang lakas para magtrabaho. Madali para sa isang bagay na mangyari sa malawak na dagat na ito. Bubuka na sana ni Zhu Yongke ang kanyang bibig para makipagtalo. Hindi siya binigyan ni Lao Tian ng pagkakataon at sinabi muna,
kaya ang mga karaniwang bahagi ng pagkain ay itinakda ng kapitan pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Kung hindi, maaari mong pag-usapan itong mabuti sa kapitan. Kung siya ang nagbigay ng utos, maglalakas loob akong baguhin ito. Kung hindi ako makakapagdesisyon sa ganitong bagay. Nagulat siya na ang sinabi ni Lao Tian ay kapanipaniwala, ngunit hindi niya alam kung paano ito pabulaanan. Kung ganoon, wala na ba talagang magandang solusyon? Halos nagmamakaawa ang tono ni Zhu Yongke. Nang marinig ito ni Lao Tian, hindi siya nangahas na saktan si Zhu Yongke hanggang sa mamatay. Hindi siya si Zhang Yi, wala siyang gaanong tapang. Hinaplos ni Lao Tian ang kanyang balbas at nag-isip ng mabuti bago nakaisip ng solusyon. Gawin natin ito. Pagkatapos nating kumain araw-araw, kahit gaano pa karami ang natirang pagkain, maaari nating kolektahin ito at ipadala sa kanila. Makakagat din ito ng ilang tao. Tinanggihan ni Zhu Yongke ang panukalang ito nang walang pag-aalinlangan. Ito ay ganap na hindi posible. Lahat sila tao, hindi hayop. Paano mo hahayaang kainin nila ang laway mo? Ngumiti si Lao Tian at nagsabi, Miss Zhu, sa oras na ito, ang buhay ng tao ay mas mababa kaysa sa damo. Noong ako ay nagdusa sa Tianhai City, pabayaan ang swill, kumain pa ako ng maasim na tubig. Si Zhu Yongke ay patuloy na umiling, hindi matanggap ang diskarteng ito. Impossible ito. Mayroong higit sa 100 tao sa ilalim ng cabin. Kung ang ilang mga tao ay bibigyan ng normal na pagkain at ang iba ay bibigyan ng swill, tiyak na magkakaroon ng gulo. Ngumisi si Lao Tian at tumingin ng masama sa mga stowaway na yon. Baka sumugod sila para kainin ang swill natin. Ano ang mali sa swill? First rate ang food standards ng kanilang crew. Ang natitirang bigas ay naglalaman din ng matabang karne at buto ng manok, na mas mabuti kaysa sa pagkain sa ibabang cabin. Hindi mo ba alam na noong nakaraang siglo, gusto pa rin ng mga taga-sila na pulutin ang mga basurang itinapon ng mga sundalong Colombian at lutuin ito? Tinatawag din itong euphemistically na troop pot. Ang mga refugee ay hindi na maaaring tratuhin ayon sa pamantayan ng mga ordinaryong tao. Ang kakayahang bigyan sila ng makakain at panatilihin silang buhay ay isang magandang regalo. Patuloy na umiling si Zhu Yongke. Kahit gaano pa siya kumbinsihin ni Lao Tian, hindi siya papayag na gawin ito. Walang magawa si Lao Tian. Kung ganoon, wala na akong magagawa. Bahala ka. Kinagat ni Zhu Yongke ang kanyang mga ngipin at sinabing, sandali lang, kung hindi gumana ang pamamaraang ito, mayroon akong ibang pamamaraan. Buong gabi niya itong pinag-isipan, at nakaisip din siya ng kahanga-hangang plano. Lahat ng tainga ni Lao Tian. Itinuro ni Zhu Yongke ang malawak na dagat at sinabing, nasa dagat tayo. Sa katunayan, maraming isda sa dagat na napakagandang sangkap. Nais kong pakilusin ang lahat ng mangisda ng sama-sama at lagyang muli ang aming bodega ng pagkain. Sa ganitong paraan, maaaring hindi lamang natin malutas ang problema ng kakulangan sa pagkain, ngunit mapalawak din natin ang imbakan. Ipinagmamalaki ni Zhu Yongke ang kanyang katalinuhan. Dahil matagal na siyang naglalayag, hindi naisip ni Zhang Yi na dagdagan ang kanyang pagkain sa pamamagitan ng pangingisda sa dagat. Gayunpaman, tinanggihan ni Lao Tian ang kanyang panukala ng walang pag-aalinlangan. Na Zhu, napakaganda ng ideyang ito, ngunit hindi ito maisa sa katuparan. Nalungkot si Zhu Yongke, bakit hindi ito gumana? Lao Tian, ako rin ay isang tao na madalas pumunta sa dagat, at sumakay din ako ng cruise ship upang mangisda. Maraming malalaking isda sa dagat, at ang isang isda ay makakain ng maraming tao. Bakit hindi? Sagutin mo ako. Walang humpay na winasak ni Lao Tian ang kanyang magandang pantasya. Malaki ang ginastos mo para lumabas at magsaya, kaya mo ba itong gawin katulad ngayon? Ang pangingisda sa dagat ay ginagawa sa mga lugar ng dagat na mayaman sa mga produktong tubig, at ang pinakamahusay na pain ay ginagamit para sa pangingisda. Pero ngayon, tingnan mo kung nasaan tayo. Walang isda sa lahat ng dako sa dagat. Kung hindi ka pipili ng espesyal na lugar, normal lang na mangisda ka ng buong araw na walang nakikita. At saka, kailangan ng pain ang pangingisda. Gusto mo bang maglabas kami ng pagkain para magamit mo? Itinuro ni Lao Tian ang labas. Ang Jinfeng ay mabilis na sumulong. Ang bangka ay napakabilis at ang hangin at alon ay napakalakas, walang sinuman ang maaaring manatili sa labas sa lahat ng oras. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang lumabas gamit ang isang pamingwit at subukan ito.
Kung maaari kang tumayo ng matatag sa kubyerta, ikaw ay itinuturing na mahusay. Naging asul at pula ang mukha ni Zhu Yongke nang sabihin ito ni Lao Tian. Ang matalinong plano na kanyang naisip ay isang kumpletong biro sa mata ng matandang mandaragat. Hindi ito obra, hindi rin yon gagana. Ano ang dapat nating gawin para masolusyonan ang problema sa pagkain? Galit na sabi ni Zhu Yongke. Inilagay ni Lao Tian ang kanyang kamay sa harap ng kanyang bibig at umubo ng ilang beses. Kung hindi, natatawa na siya on the spot. Mahirap. Kung gayon ay huwag gawin ito. Sino ang nagtanong sa iyo na dalhin ang iyong sarili sa gulo at makialam sa negosyo ng ibang tao? Sino ang sinisisi mo ngayon? Akala ko talaga nahulog ang pagkain sa langit. I still say the same thing. If you really want to solve this problem, you can only go to the captain to discuss it. Nagpaalam sina Lao Tian at Zhu Yongke at bumalik para kumain. Lumapit siya sa hapagkainan kung saan nakaupo ang mga mandaragat at kumuha ng isang malaking mangkok ng kanin. May malalaking palanggana ng manok, pato, at isda sa mesa. Bagamat lahat sila ay frozen food, napakasarap pa rin ng mga ito pagkatapos naluto ni Xi Changming. Lalong nagalit si Skylark habang nanonood. Ayaw pa niyang kumain sa oras na ito. Sa oras na ito, dumating din si Sun Wanzi. Hawak niya ang isang bakal na mangkok ng pagkain sa kanyang kamay at sinabi kay Zhu Yongke, "Senior sister, kumusta na ang problema? Nagkasundo ba ang mga tao sa barko na ipamahagi ang pagkain sa mga tao sa lower cabin?" Yumiling si Zhu Yongke. Hindi. Galit na sinulyapan sila ni Sun Wanzi. Ang mga tripulante doon ay nagtatawanan, kumakain at umiinom at nagkukwentuhan. Sila ay namuhay ng isang napaka-leisure at masayang buhay. Wala talagang simpasya. Senior ate, tara na at ibigay natin ang mga pagkain natin sa mga mahihirap na hindi makakain. Ang kanyang mga pagkain ay espesyal na ginawa at mahirap lunukin, kaya hindi masakit na ibigay ang mga ito. Sa karamihan, maaari na lang tayong kumain at uminom kasama si Zhu Yongke sa tanghali. Galit din si Zhu Yongke sa oras na ito at wala man lang ganang kumain. Naramdaman niya na si Lao Tian at ang iba pa, tulad ni Zhang Yi, ay masyadong malamig ang dugo. Pero iba siya. Siya ay isang dekalidad na talento na nakatanggap ng mas mataas na edukasyon mula sa kanluran at marunong rumespeto sa iba. Habang siya ay nasa ganoong kapaligiran, mas maluwalhati at dakila siya. Sa ganitong paraan lamang niya mabibigyang diin ang kanyang pagiging superior at maitatala ang kawalang halaga ni Zhang Yi at ng iba pa. Sa pag-isip nito, naramdaman niyang naging sagrado ang pagkain sa kanyang mga kamay. Ito ay tulad ng isang liturgical communion. Sandali lang, hahanapin ko si Zucker. Nadama ni Zhu Yongke na ang pagkain para sa dalawang tao ay napakaliit, ngunit si Zucker ay nagbigay sa kanya ng impresyon na siya ay isang taong nakakausap niya. Kaya gusto niyang makasama sila ni Zucker sa kanilang kawanggawa. Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa labas ng silid ni Zhang Yi at Zucker na may matatag na hakbang. Boom boom boom. Zucker. Boom boom boom. Zucker. Boom boom boom. Zucker. Matapos kumatok ng 3 sunod na beses, bumukas ang pinto. Nakasuot ng itim na pantulog si Zucker, nakalabas ang kalahati ng kanyang katawan mula sa siwang ng pinto. Ang malasutlan niyang buhok ay bumagsak sa kanyang balikat at bumagsak sa kanyang matangkad na dibdib na hindi maipaliwanag na kaakit-akit. Ang aga-aga. Kung hindi ka masarap kumain, bakit mo ako pinuntahan? Sumulyap si Zhu Yongke sa loob ng silid sa pamamagitan ng siwang ng pinto at hindi nakita si Zhang Yi, ngunit alam niyang nasa loob si Zhang Yi. Sadyang malakas na sinabi ni Zhu Yongke, "Ililigtas namin ni Lisa ang mga mahihirap na refugee na yon at ibahagi ang aming pagkain sa kanila. Gusto mo bang magsama-sama?" Ano? Tiningnan ni Zucker ang mga rice bowl na hawak nila na may ekspresyon ng pagtawa sa kanyang mukha, pakiramdam na medyo hindi makapagsalita. Gusto mo ba talagang pumunta doon? Gusto mo bang sumama? Naniniwala akong maalaga kang tao. Sinadya ni Zhu Yongke. Lumapit siya kay Zucker na may isa pang ideya. Ang pagkain na kinain ni Zucker at Zhang Yi ay iba sa iba. Si Zhang Yi mismo ang nagdala nito. Kaya't nang ibigay ni Zucker ang pagkain, ito ay katumbas ng pagbibigay ni Zhang Yi. Ito ay maaaring magbukas ng isang butas para kay Zhang Yi upang ibaba ang kanyang bantay laban sa mga stowaways. Umiti si Zucker at sinabing, "Kakatapos ko lang kumain." Ha?
Ayan na. Sina Zuyongke at Sunuansi ay parehong mukhang nanghihinayang. Itinuro ni Zukir ang stainless steel rice bowl sa kanilang mga kamay. Pero curious ako, ilang tao ang maaari mong pagsaluhan ng pagkain na ito. Ngumuso si Sunuansi, kahit gaano ito kaliit, isa pa rin itong taos-pusong kilos. Ipinakikita nito ang ating kabaitan at sangkatauhan. Tumango si Zukir, nakangiti. Napakaganda ng ideya. Medyo nag-aalala lang ako. Pagdating ng panahon, dadami sila at kakaunti lang ang kakainin nila, kaya madaling mag-away. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkatinginan sina Zuyongke at Sunuansi. Bakit hindi nila isinaalang-alang ang isyong ito? Ngunit hindi nagtagal, nakahanap ng dahilan si Zuyongke para sa kanyang sarili. Naroon si Zhang Yi sa silid, at hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Zhang Yi na pagtawanan siya. Hindi, ang mga tao sa Yanliu Island ay may mataas na kalidad at hindi makikibahagi sa pagnanakaw. Tumango si Zukir, okay kung ganoon, sana ay magtagumpay ka. Tumalikod sina Zuyongke at Sunuansi at umalis, patungo sa ibabang kabin. Isinara ni Zukir ang pinto, naglakad papunta kay Zhang Yi at umupo. Sa oras na ito, nakaupo si Zhang Yi sa isang sofa seat, gamit ang satellite phone para makipag-chat sa mga tao sa shelter. Ngunit ang boses ni Zuyongke ay napakalakas na mahirap hindi marinig. Dalawang hangal na babae ang gagawa na naman ng katangahan. Bahagyang umiti si Zukir, kaakit-akit at kaakit-akit. Walang paraan. Sila lahat yung tipo ng babae na hindi pa nararanasan ang hirap ng buhay. Kaya hindi maiiwasan na maging walang muwang. Bahagyang sinabi ni Zhang Yi, walang kabuluhan man sila o hindi. Hindi ko lang gusto ang dalawang nagpapakilalang langaw na umuugong sa aking mga tainga sa lahat ng oras. Itinaas niya ang kanyang ulo at nagpakita ng mapaglarong ngiti kay Zukir. Kung gayon, samantalahin natin ang pagkakataong ito para turuan sila ng leksyon. Dito, dumating sa ibaba sina Zuyongke at Sunuansi. Natagpuan nila ang mga tripulante upang buksan ang pinto para sa kanila at nagpunta upang maghatid ng pagkain sa mga mahihirap na refugee sa ibabang kabin. Nang makita ito, magiliw na pinaalalahanan ng crew member, kayong dalawang babae, mag-ingat kayo. Hindi maganda ang sitwasyon sa ibaba ngayon.